guys, tuwing sasapit ang Palm Sunday, Saturday pa lang, nag-start na akong gumawa. Kahit paggabi na, as in gabing-gabi na, kami na yung gumagawa kasama ko yung kapatid ko ng palm para sa kinabukasan. Para hindi na kami bumili. Anyway, meron naman kaming dahon ng nyog. Ayun, ginagawa na lang namin ng style. Para naman maganda. Gumagawa ako ng hipon. Kinakabit ko dun sa may oliba. Tapos yung yung nakikita ninyo, yan yung pang-design doon sa oliba, inilalagay yung dahon ng oliva. Yun medyo masakit, nakakasakit yung tabi na tutusok, lalo na kapag makukuha mong dahon ay yun talagang magulang na. So itong ginagawa ko na to pang design, gamit lang ay stapler. Tapos may stapler, tapos ayan, simple lang. Ay ang masama nito ay hindi naman pala masama. Ilan yung nagpapagawa. So yan yung oliva. So yun yung finished product. Ginagamitan ko ng mga ribbon, katulad ng yung mga galing sa red ribbon na ribbon sa mga cake, ginagamitan namin. Tapos ginagamit ko na panghigpit para may design. Ayan. Tapos gagawa na ulit ako ng panibago. Naglalagay ako ng ribbon para mahigpit ang kapit ng aking mga design. Yan, kita ninyo, saan kayo nakakita ng palaspas na may hipon. Yan ang signature palaspas ko every year. Yan lagi ang design. Ready na for tomorrow. Para sa simbahan, dadalahin na. Ayan. Kitang-kita naman ang ating mga nangyari ng palaspas. Ayan, dito sa simbahan, nag-bless na. Binibless na ni Father. Bakit nga tayo ay mayroong tinatawag na Palm Sunday? So, sa aking pagkakaalam, yung Palm Sunday na iyan, ay ginagawa yan ito ay ginagawa ang linggo ng palaspas tuwing ika-6 ng huling linggo ng Kwaresma, bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo o senyales na nagsisimula ng mahal na araw. So yan, ganyan yung ginagawa namin. Pinibless, yun ang dahilan kung bakit mayroon tayong Palm Sunday. So, yan ay part ng tinatawag natin na Lent o Lenten season, Lenten time. So, maraming tao pagpunta ng simbahan, excited. Akala nga kanina nagtitinda ako ng palaspas kasi ang dami kong dala. Hindi, binigay kasi may nagpagawa. Ayan, so, salamat sa Diyos at nabenditahan ang aming palaspas. Naging ayos naman, harap sa misa. Yun nga, sabi ko sa inyo, signature ko yung palaspas na may hipon.
So, style-style lang yan. Anyway, guys, maraming salamat. Thank you for watching. See you again sa next kong video. That's all for today. My Palm Sunday. Bye-bye for now. Ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus, samantalang kinakalan nila ito, inanong sila ng mga may-ari. Bakit niyo kinakalan yan? Kailangan ito ng Panginoon, ito nila. Dinalan nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod dito ang kanilang mga balaban, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang daraanan na may nilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng mundo ng mga wito. Nagsigawan sa kaya ang buong pangkat ng mga agad at malakas na nagpuli sa Diyos dahil sa mga kapabalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga agad, sumunod siya.